ay ang mataas na kapulungan ng Kongreso na tinatawag ding Senado. Kausapin po natin ang ating Senate Majority Leader, Senator Francis Tolentino. Senator Tol, magandang morning. Si Katunying po ito. Hi, magandang umaga po, Katunying. Kung nandyan si Jerry, magandang umaga rin. Magandang umaga sa inyo mga taga-subaybay. Kung po nag-leave po ngayong araw na to dahil sa nagpapapogi, beauty rest po, Senator Tol, si Kumbachero. Kaya solo flight. Solo flight. Mamamanhikan. Bakit ba kayo napaka-KJ nyo? Spoiler kayo spoiler. Senator Tol, Senator Tol, una-una po, what will happen in the next 3 days in relation to impeachment po? Sa pagkakaalam ko, magsisimula na yung kagaya ng sinabi ni Senate ni SP Escudero, mayroong mga debate na patungo po doon sa 11 June. At siguro yung 11 June, yun na yung pipresent nung sangayon sa mga nalalathala, yung pipresent na ng panel of prosecutors. Ang usapin ngayon, ito bang presentation is for the plenary or before the impeachment trial court? So, pagdidebatihan pa pala yun, ano? Yun ang narinig ko. Meron pang agahan ko nga ngayong pumasok. Opo. Okay, talaga po bang seryoso ang ilang mga kasama ninyo? Meron bang lumapit sa inyo para po papirmahan ng isang draft resolution para sa tinatawag na de facto dismissal ng impeachment case laban sa pangalawang Pangulo? Alam niyo po yung resolution na yan, doon ko lang nakita ko yun sa sa social media, yung mga nakapost. Opo. So, kagaya po, yun po yung, kung tinutukoy nyo, yung inadmit ni Senator De La Rosa. Yes, yun po. Siguro kung yun, edi inamin naman ata niya. Opo. Na sa kanya, sa opisina niya nang galing yun. So, pero yung sinasabi ko doon, yung sa speech ko noong nakaraang Lunes, ang bilis ng 1 linggo, Opo. ay ang sabi ko noon, kung magkakaroon ng functional dismissal yung term ko, Opo. ayun po ay after June 30, midnight of June 30. Yun po yung ibig sabihin. Hindi naman yung pag-file ng motion to dismiss yun, nakagad yun, hindi po. Wala po tayong president na gano'n. Ang huling president, kagaya ng diniscuss ko kahapon, ay yung kaso ni Secretary Mayorkas ng Department of Homeland Security sa Amerika, na doon mismo sa trial, doon yung majority leader si Senator Charles Schumer na New York, doon niya minove yung dismissal ng impeachment ni Secretary Mayorkas. Noong 2024 po yun, April 17 to be exact. Opo, pero kung po yun, the trial was ongoing. Yes. Yes, nag-trial at saka halos simula lang ng trial. Opo. Hindi pa nagtatagal na doon yung minove yung motion to dismiss. Ito naman kay Senator De La Rosa, hindi pa nagtatrial. Pero mukhang hindi tutugma yun. Mukhang hindi tama yun. Pero kung ang effectivity, kung yun ay prospective, ang effectivity ay sa June 30, 30, maaari pong pwede. Opo. So, bilang kayo po ang pinaka-traffic officer dyan, majority leader po kayo, kayo po ay isang batikang abogado, chairman din po kayo ng Committee on Rules, pwede po ba ninyong sabihin na yung pong hakbang to dismiss the impeachment case even before a trial has been started ay hindi po isasalang o isasalang sa plenary? Alam niyo po, wala naman makakahinto. Nobody can prevent a senator from filing a resolution. So, kung yun po, hindi pa, sa aking pagkakala, wala pa ho na ika-file. Yung pong kumakalat ay purely social media. Ewan ko lang po, nitong Webes, kung may nag-file, wala. Hindi ko po alam kung ano nangyari nung Webes. Hindi ko po alam kung may nag-file. So, yun po ay pwedeng i-consider ng plenary. Pero kagaya po ng sinasabi ko,
ang akin pong paninindigan diyan, dapat po yan ay kung magkakaroon ng dismissal, ay dapat po pakatapos pa ng June 30. So ibig sabihin, nagsimula ng gumulong yung proseso yung June 11 at et cetera, et cetera. Sana nauunawaan ng ating mga kababayan yung tinutukoy nyo. Para po sa inyo ay magiging functionally dismissed lang yan kung sakasakali man after June 30. After June 30. Hindi sa linggo na to. Hindi po. Ganito po kasi yan eh. Taliwas po sa sinasabi ng iba, mawalang galang na doon sa iba. Opo. Kasi ang sinasabi ko lagi, by June 30, stop na. Ang sinasabi ng iba, may karugtong namang mga senador mag-o-out din ng June 30. And sa atin po sa Ligang Batas, yung panunumpa, yung pagkukundin ng susunod na kongreso ay sa 4th Monday pa of July. Which is July 28. Yes. So, ang pagkakaiba po kasi niyan, siguro mailiwanag kung may oras pa ka. Go ahead po. Yung sinasabi nila na continuing body na ginagaya po nila sa US. Yung US po kasi pattern sa British Parliament. Yung British Parliament po kasi, yung House of Commons, taon-taon, halos taon-taon nag-eleksyon yun. Pag may vote of no confidence, eleksyon yun. Sila rin po yung nag-initiate ng impeachment case. Pinapasa po yung House of Lords. Yung House of Lords po, yung 780 members ng House of Lords, permanent po yun, habang buhay po yun. Katunying, kung magiging House of Lords tayo lahat doon, pwede mo pa ipamana yun. So, continuing natin yun. Yun po ang ginaya ng US, yung mga sinasite ng ibang mga akadim ngayon, na bakit daw yung kay Judge Pickering, Judge Lauterbach, kasi nga ginaya ng US yung tradition na yung US naman, continuing talaga yung Senate kasi ang eleksyon nila every 2 years ay 33 senators. May naiiwan 67. So, yung naiiwang 67, that is 2/3. 2/3 po yun, nakaka-convict po yun. At kung mapupunan nyo po, maging yung kanila sa Ligang Batas nila, yung commission on appointments nila na tinatawag din, halos parehong function, yung confirmation, kahit naka-adjourn ay tuloy-tuloy kasi buo yung Senado. Nagko-confirm sila kasi tayo ay pagdating ng CNG adjournment, kaya ngayon minabadali, 100 mahigit tayo kinonfirm ng mga general nung isang araw, isang linggo, kasi may deadline, constitutional clock. Ganon din po yung mga ibang trabaho ng Senado. Yung sinasabi nilang legislative, non-legislative, hindi naman dinistinguish sa batas na all would cease except impeachment. Wala naman pong gano'n. Wala rin po nakalagay sa saligang batas na salitang carry over. Wala rin po. Pero alam nyo, yung Katunying, no 1935 Constitution, kaya yung mga jurisprudence ngayon na nababasa na sa site ng mga nagtuturo din po tayo Katunying ng constitutional law sa New Era Law School. Yung sinasite po nung iba, yung Arnaldo versus Arnold, 1935 Constitution po yun. Yung 1935 Constitution po, Katunying, hindi alam nung iba, ang eleksyon po natin ng senador, 888. Tigwa 8, kaya may naiiwan laging 16. Kasi pinattern natin yon sa American system. Ang kailangan po kasi para mag-convict ay at least 16. 2/3. So sa kaso po ngayon, dahil ang eleksyon natin kalahati yung tumatakbo. Iba yung continuing concept noon, continuing business noon 1935, iba naman ngayon sa 1987 Constitution. Ito po Senator Tol, ay kahit na mismong ilang framers ng konstitusyon ng 1987 Constitution. Ito nabanggit po ngayon sa dyaryo si former Justice Adolf Ascuna at pati na rin po si dating COMELEC Chairman Christian Monsod. Pareho po sila ng sinasabi na kaya nga magkahiwalay yung legislative function ng Senado nasa Article 6 yan. At yung po namang may kinalaman sa accountability of public officers related to impeachment na nasa Article 11, magkaiba yon, magkaiba sila ng trabaho. Sabi po nila, ito ay continuing function, continuing body ang impeachment court, sir. Well, hindi po mawalang galang na sa kanila. Marami naman, hindi naman lang po sila ang dadalawang members doon. Marami po yun. 80 may gitatan, hindi ako nagkakamali. 80.
wala naman po nakalagay doon na continuing sa Constitution. Binasa ko ng paulit-ulit ang ating saligang batas. Dinandar, matagal na po noon pa. Alos 22,000 words yun Opo. ating saligang batas. Wala pong salitang carryover. Wala pong salitang continuing. Nagkaroon po ng continuing ay doon po sa, yung binanggit kong kaso kanina, 1935 Constitution yon. Meron doon po sa NERE, continuing body. Totoo po yung hindi na di-dissolve ang Senado Pero yung business, hindi continuing. Meron din naman po ang lower house, continuing din, hindi naman nadidissolve. Tuloy yung pasweldo nila. Maintain ng building, yung mga administrative nandoon. So, wala po ako nakita ang gano'n. So, kung titingnan po natin ang saligang batas, kung ano lang po yung nakalagay sa saligang batas, kung talaga yun yung intention nila, di dapat nilagay nila doon, mawalang galang na. Di nila nilagay yun doon. Ba't hindi nila nilagay? Ito sasabihin nila nakalagay. Yung hindi nakalagay, hindi kasama nga doon. Opo. Ngayon po, Senator Tol, ang kontrabida na, ang tawag nga sa kanya, Lizardo ng pelikulang Panday, ito pong si Senate President Chis Escudero, dahil daw po ayaw nitong gawin ang tungkulin ng Senado, which is to try forthwith ito pong impeachment case na ito. Moving forward, ano po ang gagawin po ng ano dapat gawin ng bayan dito, especially yung mga invested masyado sa impeachment trial? Makakarating po ba yan sa Korte Suprema itong bakbakan na to? Siguro po, may mga nakapending na, pero ito ulit narinig ko sa inyo yung forthwith na salita. Kahit anong salita dyan, madaliin, forthwith. Yung forthwith po ay command doon sa Senadong nakatanggap ng kaso. Sa ngayon po, yung forthwith ay command sa 19th Congress. Hindi po ito command sa 20th Congress o sa 21st Congress. Dalawa lang po ang salita na nagtitrigger dyan sa saligang batas sa Article 11, yung salitang initiate. Yung salitang initiate, yung po ay command doon sa House. 19th Congress sa lower house. Hindi po ito command doon sa 20th Congress lower house. Naka-elect lang. So nakadikit po ito. Ito po ay badge. Ito po ay parang pumasok kayo sa isang subdivision na may sticker. Sticker po yung doon sa 19th Congress lower house, yung initiate. At ang sticker naman sa Senate ay yung salitang forthwith doon sa 19th Congress Senate. Hindi po yung sa susunod pang bibiling kotse ang magiging residente ng subdivision na yun na may sticker. Inaano ko lang, wala akong maisip na katanyangan kasi hindi pa ako nag-aalmusal binigla ako, limalo na ano. Itong malo na to, ginising-gising kayo. Yun po yung naisip ko. Pero yung kahapon, kung mapunan nyo, minilatag po akong proposal ko lang naman kung kakatigan, 19-day calendar, indicative calendar na kayang, theoretically, kayang tapusin mula 11 hanggang 30. Pero ako naman Senator Tol, mawalang galang po, hindi ho ba para maging happy naman na ang lahat, pagbigyan na ninyo ang lahat na ang Senado ay umpisahan na yung proseso ng paglilitis. Umpisahan na. Tapos kung hindi matapos, bahala na si Batman. Sa ngayon po ako sa inyo. Kaya nga po gumawa tayo ng indicative calendar na sa June 11. Simula na. Ako nga po willing pa ng June 2 Willing ako ng June 2. Nagbasa-basa na rin po ako. Alam niyo po ba, Katunying, ito siguro hindi na sinasabi nila, bakit ba yung ginawa kong calendar? Nababas pa ako kahapon. So, ayun na nga ako sa inyo. Yung 19 days, sufficiente po yun. Alam niyo po ba yung 2021, hindi ako nagkakamali, April, second Donald Trump impeachment. 5 days. Tapos? 5 days lang po. Tapos na, acquitted. 5 days, trial. Acquitted. Nagawa po nila in 5 days, yung presidente ng Amerika. Ito po yung impeachment doon sa Capitol riot. Yes. Tapos na election yun Tapos na, yung may mga walis-walis pa pinasok doon. Yes. It was finished, it was started, kung di ako nagkakamali, April 9 and concluded April 13. So ang sinasabi niyo kung if the trial will commence
on the 11th, sapat po yung 19 days to convict or to acquit the Vice President? Araw-araw. Gamitin natin po ang Sabado at Linggo. At meron po ako doon na yung closing arguments na June 28, tapos June 29, magsisiquester po. Ibig sabihin, magkukulong yung mga senador, closed door meeting para i-discuss yung mga articles. At sinabi ko rin na kailangan dito ang kooperasyon ng panel of prosecutors. Yes. Kagaya po nung impeachment case ni the former Justice Corona. Yung 8 articles of impeachment ay ginawang 3. Oo. So ito ngayon, kung may kooperasyon ang panel of prosecutors, siguro pwede na lang i-withdraw yung iba, gawin na lang 2 o 3 para makabilis. Kung ganun po, di palagay ko naman win-win solution na yun. Wag lang magdi-delaying tactic. Yung defense side ay wag nang magdi-delaying. Tuloy-tuloy na. May oras po dapat. Yan. Hindi po dapat pa yan. Kaya kailangan sa pre-trial mag-usap ito bawal yan. Ito admitted na yan. Gawin mo na lang affidavit yan, etc. If that's the case, masasave na po yung 20th Congress sa kung ano-ano mga makakasagabal sa kanilang function, which is yung basic main function, which is to legislate. Opo, tsaka yung issue lagi doon nakahang sa jurisdiction, yung issue ng jurisdiction. Yung sticker ng portrait hindi sa kanila nakakabit. Nakakabit sa 19th Congress. 19th Congress. Ang 19th Congress ang binigyan ng command na forthwith. Sir, pwede bang mamaya yun ang ipagduldulan nyo sa kanila na mag-trial na tayo at nang matapos na to at makapagtrabaho yung susunod na kongreso ng... Babanggitin ko po yun. Mamaya. Binanggit ko na po yung forthwith noong Lunes. Opo. Noong Lunes. May nagitla lang yung iba pa siguro, pati sa media dahil opening bell pa lang na pagkatapos ng prayer. Yun na kagad. Sinabi ko po. Opo. Senator Tol, maraming salamat po sa inyo. At sa susunod po, magpapaalmusal muna kami bago namin kayo tawagan. Thank you po. Opo. Biro lang po. Maraming salamat po at magandang umaga. Mabuhay po ang Tos Pordon. Mabuhay po kayo. Senate Majority Leader Francis Tol Tolentino.